Madalas sa atin, kapag meron tayong gustong malaman, ang una nating pinupuntahan ay ang internet. At karamihan sa mga tao, ang gustong malaman is kung paano kumita ng madaming pera. Pero kapag nag-research ka, napakadaming ibibigay sa iyong resulta na kung saan hindi mo alam kung kaya mo ba ito. At yung iba, hindi mo alam kung makatotohanan pa ba ito. Kung nag-click rito ay malamang gusto mo din kumita ng pera. Either may trabaho ka kaya gusto mong dagdagan yung source of income mo, or wala ka talagang trabaho at gusto mo nang buhatin yung sarili mo para hindi ka napabigat sa iba. Huwag kang mag-alala dahil lahat naman tayo gusto ng maginhawang buhay. Oh, yes. At yan yung pag-uusapan natin sa video na ito. Dati akala ko pag-graduate ko is dire-diretso na ako towards success at mabibili ko na lahat yung gusto ko. Pero scam pala yun. At alam nyo ba na ang average source of income ng isang millionaire ay ito? So, kailangan daw natin ng 7 source of income para maging isang milyonaryo. Pero kung isang ordinaryong tao lang din kayo at hindi nyo alam kung ano pa bang pwedeng gawing source of income, huwag kayong aalis dahil yan yung pag-uusapan natin sa video na ito. Hi, I'm Ting, and gusto kong i-share sa inyo kung ano-ano ba yung mga source of income na ginagawa namin ngayon na pwede nyo rin gawin. By the way, ordinaryong tao lang din ako na naghahangad ng magandang buhay. Well, sino nga ba naman ang may ayaw nun, di ba? Pero syempre, dapat lahat naman is binibigyan natin ng time and effort kasi wala naman ng easy money ngayon, no? Unless magnanakaw ka or mang-i-scam ka. Actually, kapag nag-open ka ng YouTube at nag-search ka ng income stream, napakadaming lalabas. Yung iba, pwede mo namang gawin, pero meron dong iba na parang mahirap at malayo siya sa katotohanan. Ang best part dito sa video na to is yung actual na income stream namin ngayon is isi-share namin sa inyo. Dahil isang ordinaryong tao lang din naman ako, malamang sa malamang is kaya nyo rin itong mga ito. So, ano-ano nga ba itong mga source of income na ito? So, for this video, pag-uusapan natin itong mga sumusunod. Una, yung types of income para maintindihan natin kung ano-ano ba yung mga income na to. Pangalawa is yung mga current income na ginagawa namin. And sana tapusin nyo itong video na ito dahil isi-share namin sa inyo kung ano ba yung income namin na kumikita kami kahit wala kaming ginagawa. Parang too good to be true, no? Pero totoo ito. So later, i-discuss namin yan para malaman nyo kung paano. Dahil dyan, simulan na natin. Una sa ating agenda is pag-uusapan natin kung ano ba yung mga types of income. So kapag nag-google ka, makikita mo types of income, madaming lalabas dito. Pero for the sake ng video natin, sisimplihan lang natin. So hahatiin natin ito sa dalawa. So una, meron tayong active income at meron tayong passive income. So, ano nga ba si active income? So, from the word active, meaning meron kang gagawin para kumita ka ng pera. Or minsan, ito yung tinatawag na earned income. Bali, ito yung mga pinaghihirapan nating trabaho para kumita tayo ng pera. And ano naman si passive income? So, from the word passive, meaning wala kang gagawin tapos kumikita ka na ng pera. Oh my God! Well, hindi naman totally walang gagawin. Meron kang gagawin pero very minimal lang. Lahat naman ito yung gusto, di ba? Oh, yes. Pero most likely, in-establish muna ito bago siya maging totally passive income. Kayo ba? Kung papipiliin kayo, passive or active income? So, share nyo naman sa comment section kung team active or team passive kayo. So, pangalawa sa agenda namin is dito natin pag-uusapan kung ano ba yung mga current income streams namin. So, dito isi-share namin kung ano-ano ba yung mga pinagkakakitaan namin. So, ang primary source of income ko is yung day job ko or yung aking employment. So, sa case ko, nag-work ako sa isang company sa Quezon City. So, yung nature ng company namin is distribution and manufacturing. So, kaya ako nakakuha ng work dito is yung tinapos kong bachelor's degree, which is sa Mapua, is related siya sa trabaho ko ngayon. So, sa case yung more or less, ganun din, no? So, kung ano yung tinapos nyo, malamang sa malamang is yun din yung work nyo. Pero meron namang iba na hindi related yung tinapos nilang course dun sa trabaho nila. So, okay lang yun as long as marangal yung trabaho. At hindi naman ibig sabihin na kapag wala kang diploma is wala ka ring trabaho. Yung iba nga dyan walang diploma pero mas mataas pa yung sinasahod nila sa mga college courses. Diba may kasabihan nga, diploma or diskarte. Nice. Pero case-to-case basis naman ito. So, ang kinikita dito is depende sa work nyo or sa posisyon nyo sa company. So, sa case ko, ang kinikita ko ay syempre, secret. Baka sabihin nyo, napakahirap. Kaya, move on tayo sa next source of income natin.
So, yung second source of income ko is yung freelancing or yung pagiging freelancer. So, medyo mahirap pa rin siya kasi active income stream pa rin to. So, yung freelancer, ito yung mga self-employed na nag-work for one or more clients. So, yung sahod nito is per task or per project completion. So, sa case nyo, nakadepende kung anong skillset ang meron kayo na pwede nyong i-freelance at makahanap kayo ng mga clients. Pero sa case ko naman, nag-freelance ako as video editor. So, dito, nag-edit ako ng mga videos para sa mga ibang mga content creators. So, may ibang mga clients dito na nagpapa-edit ng videos like yung mga events katulad ng mga weddings, debut, and so on. So, nagkataon lang na nahilig ako sa video editing at medyo marunong ako dito. Kaya, ito yung fini-freelance ko. So, kung meron kayong skills na pwede nyo i-market, pwede kayong mag-try na maghanap sa mga job sites at i-try nyo mag-apply. Basta meron kang computer or laptop, pwede na ito. So, yung iba nga cellphone na yung ginagamit as long na meron kang stable internet connection, okay na din yun. So, para sa kitaan, medyo malaki rin yung kitaan dito. Pero, depende pa rin kung anong work yung makukuha mo. So, sa case ko, sakto lang kasi after lang nung day job ko ako nagkatrabaho dito. Pero sa iba, kung yung sahod nyo is per hour or per project, tapos mga big time yung mga clients nyo, ayun, panalo. So, kayo ba sa tingin nyo, anong skills ang pwede nyong i-freelance? If interested kayo about freelancing at kung paano makakuha ng clients online, feel free to comment down below para matulungan ko kayo kung meron kayong mga katanungan. So, yung third source of income ko is related din ito sa pangalawa, which is yung outsourcing. So, paano ito naging related? Bali, ang ginagawa ko dito is, kung meron akong clients na hindi ko na kayang i-accommodate, so ang ginagawa ko, ina-outsource ko na lang ito sa ibang mga freelancer. Siyempre, kesa nga naman i-turn down ko, no? So, ipapasa ko na lang siya dun sa mga kakilala ko. Or minsan, naghahanap lang ako ng ibang clients, tapos i-outsource ko kasi, well, wala lang. Well, take note. Hindi naman porkit in-outsource ko siya is passive income na to. So, ang ginagawa ko dito is, ako pa rin yung nakikipag-coordinate kay client, tapos binabato ko yung trabaho na ito dun sa mga freelancers kung kanino ko siya in-outsource. So yung pasahod ni client ito is sa akin na pupunta pero binibigay ko siya doon sa mga taong gumagawa ng trabaho. So ang tanong, asan yung kita dito? Bali, meron lang akong certain percentage depende kung ano yung usapan namin nung freelancer. So minsan pwedeng 50%, pwedeng 30%, pwedeng 20%. So ayun, depende talaga siya. So ang purpose ito is tulungan yung ibang freelancer na hindi magaling magbenta ng sarili. Kaya yung mga kakilala kong ganito, sa kanila ko binabato yung mga trabaho. Actually ito, natutunan ko siya sa isang sumikat na influencer pero nawala na rin siya eh. So ayun, kung kilala niyo siya, comment down below. So move on tayo sa pang-apat at last na active source of income namin, which is yung reselling. Reselling is ito yung pagbili namin ng isang product for a certain price tapos maglalagay lang kami ng markup or yung tubo namin. So madami tayong pwedeng ibenta depende sa hilig nyo or kung ano yung mga kaya nyong i-market. So sa case ko, ang nire-resell namin is mga damit. Kasi sa tingin ko, ito yung item na kayang-kaya kong i-market. Tapos hindi rin kasi siya nasisira pag hindi mo nabenta. So ayun. So sa pagbebenta, magkakatalo tayo dito kung gaano nyo kababa makukuha yung mga produkto, tapos kung gaano kayo kagaling mag-market. So sa mga kakilala ko, very small margin lang yung nilalagay ko, pero bumabawi na lang ako sa mga ibang customer para makuha ko yung target profit ko or yung tinatawag nating tubo. So ikaw, meron ka bang naisip ibenta? Actually, okay lang naman ito, no? As long na hindi mo binibenta yung katawan. So let me know in the comment section down below kung ano yung masasabi mo tungkol sa reselling. So guys, yan yung aming active incomes. So, bago natin pag-usapan yung passive income, sana naklik mo na yung like button, lalo na kung nagustuhan mo itong video na ito. At kung naklik mo na, pag-usapan naman natin kung ano ba yung source of income namin na kahit natutulog kami, kumikita pa rin siya ng pera. So, ito yung gusto namin i-share sa inyo na passive income na baka pwede nyo rin siyang gawin. So, ito ay yung hog racing. Hindi ito yung karera. Yung hog meaning, ito yung mga baboy, tapos racing, ito yung pinapalaki namin sila. Pero, paano nga ba ito naging passive income? Bali dito, investment siya para sa amin kasi bumibili kami ng mga biik tapos nagbabayad kami para dun sa operating expenses namin wherein bumibili siya ng feeds, ng vitamins, tapos yung pambayad sa mga utilities like electricity and water bill. So itong mga biik na to kapag nasa tamang size at timbang na sila, ibebenta na namin ito. So parang napakadali. Oh yes! Pero depende. Ang key dito is dapat meron kang business partner na mag-aalaga ng mga baboy ninyo. So, sa case namin, meron kaming business partner na madali kausap, very professional at very reliable. Itago natin siya sa pangalang Tatay. So, ito yung tatay ni Abby or yung biyenan ko. Siya yung reason bakit madali lang ito para sa amin kasi siya yung nag-aasikaso ng lahat tapos nagpapadala na lang kami ng pera. Nice! So, parang easy money yan. Pero, syempre, yung perang pinapadala namin is pinaghihirapan pa rin namin. So, ayun. So, para maging maganda itong passive income na to,
dapat yung contact person nyo or yung business partner nyo is very trustworthy. So, napaka-importante po na ito. Kasi, pera po yung pinag-uusapan natin. So, sa case namin, kapag ka sinabi naman na kailangan na magpadala ng para sa feeds, para sa vitamins, or para sa mga bills, ayun, nagpapadala na lang kami. Tapos, si Papa na bahala bumili. So, aside sa investment na to, ang pinakamagandang part dito is yung bentahan portion. So, dito yung business partner namin or si Papa, meron na siyang contact person na bumibili ng aming mga alaga. So, ayun, hindi na kami maghihirap maghanap ng buyer. Bali, kapag nakita namin na yung baboy is bentahin na siya or nasa tamang timbang na based sa aming tantiami test, so, ayun, magpapatawid na kami ng buyer para ma-pick up yung mga baboy. Pero syempre, kapag bebenta na, kailangan natin siyang timbangin kasi per kilogram yung bentahan natin dito or yung transaction natin. So, for example, meron kang 90 kilogram na baboy. Tapos lang bentahan nito is 200 pesos per kilogram. So, kapag binenta mo to, magkakaroon ka ng 18,000 pesos dun sa isang baboy na yun. Para malaman mo kung magkano yung profit mo rito, kailangan makuha mo yung total sales mo, i-minus mo lahat yung mga nagastos mo, and then yung matitira doon is yung profit mo. So, ang next question, magkano ba yung kitaan dito? Well, depende ito kung gaano kadaming alaga nyo, tapos kung gaano kalaki yung live weight na selling nito. So, ang kalakaran dito is, kung magkano yung investment namin, babalik siya sa amin, tapos from total sales, kung magkano yung naging profit, hati kami doon ng business partner. So, ayun, tig 50% kami. So, may times naglalaro yung kita namin sa 30,000 to 60,000 per bentahan. So, ito nakahati na to sa 50%. So, ayun, medyo malaki siya. So, for example, nasagad mo 60,000 yung kinita mo. As a passive income, malaki na ito. If gusto nyo pa ng more information about dito, let us know in the comment section down below para masagot namin yung mga katanungan ninyo. At dahil nanood ka sa video na ito, sigurado ako na puro kaperahan din yung nasa isip ninyo. Or pwede rin naman na gusto mo lang dagdagan yung source of income mo. So, kung interesado kayo sa mga source of income na diniscuss namin, nasa tamang channel kayo kasi i-discuss namin in details itong mga ito sa mga susunod naming videos. At para mapanood mo to, dapat na-click mo na yung like, subscribe, and notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video uploads namin. Okay? Kung tapos na, see you on the next video.